Taktakan! Oh my God, Diyos ko yung yun. Alright! Yes, partner. Alright, so for today's vlog, charing. Parang halo-halo yung ganito. May radio announcer, ano. May vlog, may podcast, may okay na, ano na sabi? Mix na lahat. Ay, hindi, ito na lang. So, yan. Again, everyone, thank you so much muna din sa lahat ng mga solid supporters namin. Bago ang lahat, hindi man ngayon mabasa yung mga nagiging comments ninyo and then yung mga nagiging positive feedback nyo sa amin. But again, we are so grateful and thankful sa lahat po ng inyo binibigay na suporta. Thank you so much kasi currently, ando na kami sa 1,000 subscribers sa aming YouTube account. Thank you so much. And nakikita po namin lahat ng inyong mga comments, nababasa namin siya real time. Like, kakasend nyo pa lang, nababasa na namin sila lahat. So, at aware kami sa inyong mga sentiments, comments, down below. Aware kami sa mga lahat ng yan. So, hindi namin sila ine-ignore. Hindi namin kayo ine-ignore. Hindi namin ine-ignore lahat ng mga sinasabi nyo or criticisms or suggestions or recommendations. Yun. Tayo na magdugtong. Okay. So, before pala kami mag-start ng mga episode, gusto namin na i-practice na yung pag-read ng 3 comments, di ba? Sa... Yun. Sa ating ano? Sa ano? Sa mga nagko-comment. So, pipili kami. Saan natin mag-start? Ha? Saan natin mag-start? Napaka-prepared. So, kayo na bahala, kayo na mag-imagine ko anong oras to nagre-record. Hindi kasi ito scripted, guys. Nabigla siya. Ako din parang nabigla ako na parang, okay, ngayon na pala magaganap yun. Tingin ko na lang, yung better na lang is yung naging ganap na YouTube vlog na nirelease namin na nakakabigla man kasi ang laking kaibahan doon sa mga nagiging edits na nagagawa namin sa vlogs. Shout out to our main editor, ang aming technical director. Nang? Hindi na pwede sabihin. So ito, ang re-read na lang namin na comment ay ang doon sa latest event namin. So nakita nyo naman, nagkaroon kami ng recent event which is yung Harana. Hindi, mali. Concert. Marian concert na lang. Gusto ko yung kinorek ko yung sarili ko eh. May iba pa yung title bigla. Baka ma-title mo pa yung last year, ha? From Lexas Carias 08. I don't know po kung tama. I'm sorry kung hindi, pero ang sabi niya is congratulations po TAC and to the other choirs. We are so lucky po to sing with you guys. Oh. So nag-participate din sila. Okay. And thank you for this wonderful memory. Okay. Feeling ko member sila nung children's choir. Depende, hindi ko din sure eh. Pero Sila ang nag-upload sa kasi sa... just to let you know guys, yung sa mga hindi nakakaalam ko ano yung buong, or ilan yung naging participants mismo nung naging concert is 5 choirs lang po yun. So, technically, yung nag-comment din na yan is belong siya dun sa other 4 choirs na nag-perform. So, again, thank you so much. We enjoyed so much. Nakakatuwa na we had a chance na makamit din ulit yung mga hindi natin usual na nakikita at nakakasalamuha. And nakakatuwa lang yung mga, aside kasi dun sa nakita dun sa stage nung iba, mas makakatawa kasi yung mga nagaganap dun sa outside, yung nakapila, yung mga kwela, yung mga... Like kahit hindi kami magkakakilala guys. Parang magkakakilala na rin kami. Yun lang yung parang kahit yung sa isang picture lang na parang pag may nakitang camera, lahat nag-go. Yes. So, yun. Pero hindi pa po siya tapos. Wait lang. Okay. So, meron pa siyang shout-out. Litanya pala to. Alexia or Alexia and Shanice. We are... diba? Okay. Children's choir na Children's sila. choir na yan. And we are fangirling Ate Jazz. So pretty and super slayable. Yung sabi. Thank you so much, Pose. Yeah. Okay, next. Shout out sa Mandaluyong Ito naman. Children's Choir, by the way. Yes. Next naman ay kay Janice P. De Los Reyes. Ayan. Ha 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 ha. Cry.
Ha ha ha, cry emoji. Super thank you po for singing again with us. Again. May Padilla. Tapos, forever gonna cherish the San Filipinary concert. Super enjoy din po kaming lahat. MMC XOXO for the Assumptionist Squad. Ayun. And next naman ay kay at Malian Naria. Congratulations, TAC. Pero wait lang. The last guy who talked, is he the secret new member para maging trio na kayo or what? Kailan nyo ba i-reveal kung sino na talaga ang bagong confirmed host? Siyempre, aside from Justin Easy na permanent na yan forever and ever. Sino ba yung... Ano yung pagbabasa mo maayos para naintindihan namin, diba? Hindi kasi namin... So, about dun sa video, di ba sa last part, may nagsalitang guy. Sino? ba yun? Guy. Ako ba yun? Sa editing okay, sa editing. Ay, oo nga, yung sa BO. Ako pala yun. Sabi ko, sino ba yung lalaki to? Kala ko nga si Jai. So yun, alam nyo na po kung sino yung... No comment. Okay, so ito is from Charmaine Zubel. It's so nice Masyado to mamayaman see yung ano. Jazz and Easy in one frame, especially at my time frame na 8:03. They're really so sweet and the vibes are even more positive now compared to before. Hindi lang namin to nasabi, guys. Aaminin ko na sa inyong lahat. Sorry. Hindi, kasi yung mga times na hindi nyo na kami nakikita in one frame, ng ibang bansa kasi siya for 1 month, ng buong July. So, August na lang nag-start yung rehearsals namin in which nag-focus kami sa Marian concert. So, hindi kami masyado nakakapag-release ng contents. And we appreciate you guys na na-miss nyo kami at nandito kami, nagbabalik. So, ngayon, as of now, September, natambakan kami. Natambakan kami ng mga i-edit tsaka ipopost. So, stay tuned na lang guys sa mga future contents natin. Alright! So, ano nga ba pag-uusapan natin for today's episode? No, para malinaw. Okay, again, dun sa regarding dun sa mga host, again, TAC or yung mismong kabalitaktakan ay napaka-open regarding din sa mga new hosts. Nagtatry kami at the same time. Kasi we know, hindi lang naman kami yung lagi niyan dapat nakikita. At dahil alam namin, pwedeng may ma-share din sila. So, ayun. Questions. Ano nga ba yung topic natin for today? So, just to let you know, yung usual lang naman na nangyayari, not just our sa ating specific na choir, but technically, kahit sa ang field naman, nangyayari naman din siya. Buhay, career, professional man yan, personal man yan, nangyayari siya. Ano ba yun? Okay, yung una, ano ba yung possible na tinatawag natin, paano nagiging tama, or tama ba na yung mga nakasanayan natin is, alam naman nating mali, pero para dahil nakasanayan na nga natin, nagiging tama siya sa paningin lang natin. Like for example, for me yung dating nakasanayan natin mismo sa TAC, by experience to, is yung idea na we are not trying to base everything dun sa mismong pyesa. We are just, alam mo yun, ang basis lang namin is isang tao. Kung ano yung ituturo, and then that's it. And then everybody else, wala na siya nagiging chance na parang, dapat pala kami din nagbabasa, dapat pala alam din namin how to read at all. And then hanggang naging na-normalize siya sa atin for how many years na hindi nagbabasa ng pyesa, hindi siya chinecheck, hindi natin So yung mga ganong bagay, technically alam natin na pwedeng masabing mali. Especially na hindi naman tayo nagbe-base sa pyesa. Lalo na, what if nung nangyari, there's some particular, I don't know kung ma-idea dun or na-experience nito ng ibang choir, yung idea na bigla na lang nakinig yung composer, yung arranger mismo nung kanta, tas nandoon sila, and then it was, alam mo yun, it was experienced mismo ng TAC na nangyari siya. Na May binago tayo. may binago, Tapos- lyrics lang yun Tapos yung composer. nag-react sila. And then, syempre, by respect, okay. Because hindi natin alam, yun yung isa sa mga kakulangan, yun yung nagiging kamalian. But,
yun nga yung sinasabi natin eh, kailan siya magiging tama? Especially, everybody else are also scared about the word change. Which Ikaw, is are you very scared of inevitable. change, Easy? Hindi. Ako type of person, mabilis ako mag-adapt. Pagdating sa change. Pero anong nagiging basis mo pagdating sa change? What do you mean? Pag, for example, pag may nakita kang bagay na, or nilapag sa'yo ngayon, and then yung usual mong ginagawang trabaho, hindi siya yung usual na ibibigay niya sa'yo. As in, different process siya. Paano mo siya tinatanggap? Tinitake. Depende sa context ha. Pero usually kasi kung work-related to, wala ka namang magagawa kung iabot yun na supervisor mo, tatanggihan mo ba? Pera yun, girl! Sinong tatanggi sa pera? So, syempre, first of all, ito na experience ko to during my internship ng OJT ko ng 4th year. Hindi kasi ako marunong ko mag-Excel. So, nag-Excel ako. Table lang talaga. Very essential kasi ang Excel sa accounting course. Although, ang alam ko is basics lang. Nung nung nag-internship ako, Excel, talaga sila, Excel extensive sila. So, ako na-overwhelm ako na parang, hindi ako marunong plus minus lang alam ko sa Excel. Hindi ako marunong. Mano pa. Oo, tas yung pivot table, may ganun pala yun. Minamano-mano ko yung bilang dati. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun ako dati. So, syempre, kailangan mo maging time efficient sa trabaho kasi sa 8 hours na yun, dapat marami kang nagawang trabaho. Nag-research ako, nag-aral ako, nanood ako ng clips, nag-save ako ng yung mga sinsend mo sa akin, nag-save ako ng mga shortcuts for Excel, mga ganon. So, parang para sa akin kasi, yung mga bagay natututunan yan. Hindi ka naman pinanganak na magaling ka na mag-Excel di ba? Hindi ka naman pinanganak na magaling ka na mag-podcast. Hindi ka pinanganak magaling ka na sa math. Nag-1 plus 1 ka na ba nung 1-year-old ka? Ba hindi. So, napag-aaralan yung mga bagay. And kapag ka natatak mo na sa mindset mo na change is really inevitable, you will naturally learn how to adapt to changes. So, it follows. Kapag ka in-accept mo na may changes, kailangan kong humanap ng paraan or kailangan may gawin ako para maka-adapt. Everything follows. Ayun, ikaw. Para sa akin talaga, since na-experience ko kasi ito, pinakamalaking experiences sa choir. Talaga. Kasi noong unang pasok ko, na-share ko naman po sa story ko last time, alto, and then soprano 1. And then pwede ko bang sabihin? Yeah. Tapos naging, na-assess po ulit yung boses ko and the trainer said na mezzo, soprano. So, pwedeng mag-alto, pwedeng mag-soprano. And nung concert, nilagay po ako sa alto. So, kung yung dating ako yun, siguro susukuan ko ulit. Pero dahil din siguro sa growth and sa mga naranasan ko before, siguro ang pinaka-importante is yung iset mo yung mindset mo into something positive. Yung look into its brighter side. So, hindi siya change ba to para ikasama mo? Kasi alam mong marunong yung taong naglagay sa'yo doon. Ibig sabihin, nakitaan ka niya ng potensyal at dyan ka mag-grow, dyan ka makikilala, not individually, but you can also share the power of your voice sa buong choir. So, ang sa akin, yung mindset talagang pinaka-importante. Huwag mong pangungunahan na negative agad. Hala, paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi naman pala talaga ako dapat dito kasi mas komportable ako dun sa isa? You should try it first. Go out of your comfort zone. Yes. Kasi kapag nandun ka lang, asan yung growth? Diba? Actually, sa TAC ko nga lang natutunan yun yung ganong mindset na positive. Kasi alam to ng family ko or ng closest friends ko. Very negative ako sa mga bagay kasi overthinker ako. Yung parang kunwari, nalipat ako ng alto from soprano. So, hindi pa ako magaling kumanta. Like, ganun talaga. Like, ganun yung extent ko na mag-isip dati. Tapos simula last year na nagtatry na tayong maayos yung structure ng TAC. Nagkaroon ng, parang nagkaroon ng natural element na nakakahawa kasi yung good vibes ng TAC. Yes.
Although nakakahawa din talaga yung bad vibes nila. Both nakakahawa. Pero yung na-adapt ko sa mindset ng TAC is, go lang ng go. Ganun. Yun lang, positive lang. Ikaw. Ito sa akin naman, bukod sa change is inevitable, parang, kasi nga hindi lang naman tayo mga korista, di ba? Hindi ba? Ay, kala mo ba korista lang tayo? Kasi nagpo-podcast ka rin. Nag-edit ka rin. Ang dami kasi, mula kasi nung pumasok sa TC, nadagdagan na nadagdagan. Ay, meant by that is parang, yung changes kasi darating sa punto na sabay-sabay siyang nangyayari. And I think hindi problema na may pagbabago. Ang nagiging problema kasi on my part is kung may pagbabagong nangyayari ng sabay-sabay. Overwhelming. But on my end naman is parang personally, parang nadajuggle ko siya kasi parang ine-immerse ko rin yung sarili ko sa ganong kind of environment. At the same time na parang hindi ako magpapasok sa isang bagay na parang in the long run, parang alam kong parang masyashokot ako or mapapagod ako. Nagulat ako sa shock. Akala ko ba shokoy ako, malapit na doon. Hindi ba kaya na shock ay pasok Hindi parang naging shock ko. Parang, hi. Napapuntong hininga na lang. Hindi niya na alam paano niya explain. Guys, na-overwhelm na siya ngayon. Dami nangyayari. Pero hindi. Parang, there's changes sa choir life mo. May changes sa personal life mo and such. But, all you have to do is parang prioritize kung ano yung dapat unahin. Kumbaga, parang, bakit natatawa? Alam mo yun, parang nagiging comedy siya sa akin eh. Bakit Hindi kasi, Bri, sorry. Napansin ko kasi may puno sa likod mo. Tapos, parang konti na lang, Bri, magiging jungle ka na. Ano ba? Going back. So, ayun. Parang yung changes naman talaga is more on pag nagsabay-sabay siya, dun mas nakaka-overwhelm siya. But if you immerse yourself then to certain kind of people na parang magpapagaan nung workload, nung mga nangyayaring bagay-bagay na yun nga, nangyayari. Parang mas madali mo siya i-jog. Yaring ba yun? Ano ba yung parang... Sorry po. Gusto mo namang Hindi naman seryosohin. ganun. Pero ba't parang hindi ko maabot? I think yung mga tao na takot sa changes, hindi dahil ayaw nila sa changes, but we also have to consider na hindi lahat ng tao is same ng learning capacity, especially sa TAC. So, those who, katulad nito, nagkaroon tayo ng magtuturo kasi nagpa-progress, gusto nating ma-learn ang mga songs, mga bagong voice techniques, gusto nating matuto. But not everyone in TAC can easily adapt dun sa pagdating sa ganong bagay. Hirap silang matuto. May mga tao kasi na hirap silang matuto. Matagal silang matuto. Matagal mag-register yung natututunan nila. So, and on another side din, may mga tao din na mabilis maka-pick up. Mabilis maka-adapt. So, pag tinuro to ngayon, kabisado mo na ngayon. May mga tao kasi na ganun. So, I think, isa sa mga dapat i-consider pagdating sa pag-adapt ng changes is yung capability tsaka yung capacity to learn ng mga tao na nandun sa isang org. Ganun. Especially din kasi yung mga learning curve na dapat pinoprovide sa atin, it depends nga eh. Di ba meron nga tayong mga kailangan may demo True. bago matutunan. Kailangan may MIDI. Yan sa alto, very spoon-feed ko sila. Kasi hindi nila natututunan kapag, hindi nagre-register talaga sa kanila kapag walang MIDI na ginagawa. Yung tipong kaya nilang magawa ng rehearsal, pero nag-i-slip talaga siya. True. Nag-i-slip talaga siya. Dahil na sa laro ng note. literally, especially, di ba, mula nung natuto tayong bumasa,
pumasok na din tayo doon sa idea na hindi natin alam dati kasi sumusunod lang tayo. Pero nung bumabasa na tayo, doon natin na-realize na, ganitong pala kahirap intindihin mismo yung pyesa. Yung tipong, di ba, pag nag-check tayo, oh my God, pero nakalagay naman dito base. But, dahil yung mismong limitations din na tinatawag natin, ilan ba yung available singers din? Yes. Mula no, naging flexible din tayo. Totoo. Natuto tayo maging flexible. And yung flexibility, kung hindi natin inadapt yung change, hindi din natin magagawa yun. I don't think magiging flexible din tayo pagdating doon. Kaya nga pag nagre-rehearsal tayo, di ba, napansin mo, inaabot natin lagi yung paa natin. Kasi flexible tayo. Hindi tayo magpapangat. Munti ko na hindi mag-gets. Akala ko seryoso kasi. Gusto ko yung seryoso nakatingin sa ako sa Ate MJ, nag-aabang ng sasabihin kong kalokohan. Okay, Tapos yun pa yung isa yun. Di ba? Katulad yung mga nabanggit nyo naman, inevitable yung mismong pagdating doon sa change. But, yung isa kasi doon is, binanggit nyo din yung capabilities nila, kung enough ba yun sa kanila. But I think kasi, most importantly, yung mga binanggit nyo kanina, katulad ng sinabi niya, hindi siya ganun dati, but nung nakilala niya yung TAC, the influence. Yes. Kaya nga sinasabi natin, di ba, the people who surrounds you is really important as well. Kasi it affects a lot. Alam mo yun, maybe you're not aware dun sa nagiging effect nila sa'yo, but nakikita ng ibang tao yon. Yun yung sinasabi nila, di ba? Sometimes sinasabi nila, may nagbago sa'yo. Aantayin mo lang yun eh. Good thing kaya yun or bad thing yun napansin na pagbabago. Parang, hindi ko naman sinasabi na mali or tama yung kasabihan, but it's always applicable na kung sinong kaibigan mo, sumasalamin din yun sa pagkatao mo. Yes. Parang, tsaka napipick up mo yung mindset, yung behaviors, minsan. Especially pag lalo kayong magkasama. Lalo na sa atin, madalas, sa loob ng isang linggo, ilang beses tayo nagsasama, nag-uusap, nagkukwentuhan. So, pag di tayo nag-usap, sasabihin ng mga members namin, guys, okay lang ba kayo ni MJ? Tapos kami, kami kasi, guys, pinapractice namin na kapag nasa isang circle kami, hindi kami palaging magsistay doon. Kasi gusto namin na makamusta din yung iba na ayaw kasi namin na kapag kami, ay kami lang. Para lang malinaw. Hindi natin pinag-usapan yan, never natin pinag-usapan. Napansin lang namin na ginagawa pala siya namin. Na hindi pala kami, na pag iwanan mo pala kami, hindi namin hinahanap yung isa't isa. Saka di kami nagtatabi. Alam namin na magkaibigan kami, pero hindi namin kailangan i-gatekeep yung bawat isa na, doon ka lang dapat dito ka lang sa akin. Walang ganun na nangyayari. Kaya pag di tayo nag-uusap, parang yung mga members natin, okay lang ba kayo na MJ? Nag-away ba kayo? Oo. Tapos kami parang, okay lang naman. Hindi naman kami nag-away. As far as I know. Pero yun yung sinasabi natin na, special, aside doon kasi, nabigyan din kasi tayo ng role, which is yung maging part ng officers, yung leaders din mismo. At some point, kayo din, naging part na din ngayon. Yes. Yun yung sinasabi natin we no longer just a simple member anymore because we also have to think na we are representing the TAC as well. Diba? Katulad ngayon, bagong uniform, ito yung suot namin. Diba? Nag-shoot na rin kasi kami. Pwede ba yun sabihin? Oo naman, sus ko naman. Ay, naku, ang ganda-ganda kaya ng mga concept namin. My God. At idol kaya... Hindi kaya, hindi porket may mga nauna ha. Hindi. Thank you. By the way, guys, alam nyo, sobrang support kami sa mga... Kasi nakikita namin na marami na ding mga choirs na content creators, nagsa-start na sila mag-build ng kanilang name sa social media. And we are very proud of everyone. You know what I'm saying, guys? Alright! So, hindi, kasi napaproud kami. Alam nyo, never naman lumaki yung ulo namin pagdating sa mga ganong bagay. Proud kami sa lahat ng mga ganon kasi ibig sabihin, ganon kaganda ang naging influence namin sa mga mamamayang Pilipino ng Pilipinas na to. Oo. Kaya pagpatuloy nyo lang yan, guys. You know, strive for the
Best. Especially, yung sinasabi namin, yung simple gesture na ginagawa natin, yung if the other course needs help, hindi naman problem yun eh. They just have to ask. Kasi, for me kung hindi nila gagawin, walang masosolusyonan. Di ba? One way or another is, we just have to accept it na may needs tayo. Di ba? Like nung ito, going back dun sa idea, the reason why naghanap tayo, kasi tinanggap na natin at last, yung sa generations natin, kailangan natin ng mag-aral, kailangan natin ng progress, at higit sa lahat, kailangan natin ng growth. Yung binanggit mo kanina na growth, connected na sa lahat. Technically, personal mo yon. But, nung time na inamin natin na kailangan natin maghanap ng magtuturo, inamin na po namin yon. Lahat kami, na kailangan namin mag-grow. Saka natuwa din ako last practice. Dati kasi hirap din akong bumasa ng pyesa. Pero alam mo yung titipain niya lang yung nota. Tapos ko, isa ka na nga rin sa mabilis na dumedere-derecho eh. Dire-diretso na. Pansinin mo, Kaya isa ka din sa mga sobrang nire-rely aside kay Easy pagdating na rin sa pyesa. Di ba? Yun yung sinasabi. Tsaka alam nyo, may mga naririnig kasi kami guys na mga hindi na namin sasabihin. Pero babanggitin. Hindi sasabihin, pero mabanggitin. Pero parang ganito. Okay, number 1. Hindi kasi, narinig lang naman din namin to and we're not actually sure kung ilang % ang fact na to. Pero, nakakarinig kami ng mga bagay-bagay about sa aming mga members regarding on how they sing. Like, sinasabi nila na, bakit kasama yan sa TEC? Hindi naman yan magaling kumanta. Charba. Guys, katulad ng sinabi ko kanina, walang pinanganak na magaling ka ng kumanta. 1-year-old ba nag-uhuwa ka lang may tono at voicing kayo? Wala na. Pero naman daw, kumanta na Aria. Ano yun? Mali. The silence was loud. Okay, going back. Alright. So, going back. Ayun nga. As I said earlier, walang pinanganak na magaling ka na sa lahat ng bagay. So, kami sa TAC, naniniwala kami na lahat ng tao is may wala ko. Lahat ng tao kaya matuto and lahat ng tao may capacity to learn tsaka ano bang tawag doon? Basta mag-improve. Lahat ng tao may room for improvement. Yon. So kami, hindi kami naniniwala na pag tinanggap ka namin, ibig sabihin sobrang galing mo na. Hindi naman, in the first place, hindi naman kami sobrang galing na choir. Kaya nga kami nagkaroon ng pag-aalsa eh. Kaya nga kami gumawa ng mga ganitong bagay kasi gusto namin na mag-grow din kami as a choir, hindi lang sa branding namin, kundi kung paano kami kumanta. Kasi aminado kami na hindi kami magagaling, unlike the other choirs. So, sino kami para para hindi tumanggap dahil hindi sila magaling? At truthfully, yung mga sumali sa amin before na hindi naman masyadong may experience pa sa choir, hanggang ngayon nag-improve sila each rehearsal. And ngayon ang gagaling na nila guys, promise. So nakakasabay na sila sa level of improvement ng as a whole. Pinakamaganda kasi diyang masasabi natin na magko-confirm na nandun na sila sa idea na marunong na talaga sila at nagsisimula na yung learning, is yung kaya na nila pag pinag-isa-isa. Di ba? Nakakatuwa. Which is, ginagawa natin siya. Di ba? Lalo na, for example, ginawa natin siya yung quartet, ginawa natin siya ng isa-isa. So, technically, nabubuo yung confidence. Hindi na lang siya na parang, may aasahan ako, ando naman siya okay na ako. Hindi nyo pwedeng i-deny yan. Alam ng lahat ng chorus yan. Usual siyang nangyayari lagi. Wait lang, speaking of. Okay, go. Kasi meron kaming recently na, check ko lang, magpo-post kasi sana ako lang reel. Tapos may nag-notif. May nag-share sa isang page. Shinare niya nag-comment siya dun sa recently natin na post Yung recruitment. Sabi niya, may age limit po ba sa pagsali? Gusto ko po sana sumali, kaya lang wala po akong experience at hindi po kagandahan yung voice ko. Ilang beses na rin po akong nag-try mag-audition sa ibang mga choir, kaya lang palagi po akong bagsak. Mag-usap tayo, i-PM kita. Alam nyo, ito yung sinasabi natin eh. Yung kaninang binabanggit niya, that's also the same reason bakit kami hindi pumayag dun sa idea na magkaroon ng certain criteria
for those people who wanted to join. Why? Who are we to set some parameters, some criterias, and yet, that's also the same thing that we need. need to We are also improve. lacking from that kind Yes. of aspect. 'Di ba? And yet, we wanted someone na parang, who are we? What credentials do we have para mag-ask ng ganong bagay? Yun yung sinasabi natin eh. We cannot expect someone na pag pumasok sila, which is nangyari yun. May pumasok, marunong, and yet, ano nangyari? Mas magmumukhang kahiya-hiya yun. That's also the same reason why we fought for that. Kasi, hindi siya maliit na bagay. Napalaking bagay niya. Lalo na, church choir kami. And I'm also know na makakaintindi din yung iba na church choir na laging minamaliit dahil ang idea nila is hindi kayo nag-e-effort, usual lang yung ginagawa nyo. But technically kasi, we are not looking for, alam mo yon, some appreciations coming from them eh. We want to praise. We want to make sure we were able to deliver the message dun sa mismong kanta na kinakanta natin because that's the purpose ng choir. Yes. Di ba kaya nga sinasabi namin, which is nung ikaw din sumali ka kasi part din siya ng isang choir na. Di ba? marunong. Professional, performer, and then kaya sinabi namin mismo na hindi sa minamaliit, but we set some disclaimer lang na we are not a performer choir, we are not a competitive choir in terms of that. We don't do any competitions. Kaya hindi niyo po masasabi, katulad yung nag-comment, si Easy nang bahala. Kasi promise po, wala kayong dapat ikatakot. Matututo tayo ng sama-sama. Yes. Yun yung kasi idea namin eh. Hindi individual growth yung gusto namin. Everybody. Kasi kung lahat tayo mag-grow tayo, especially yung ginagawa ng trainer namin ngayon, is yung idea na hindi lang ma-motivate ka, hindi lang magkaroon ka ng mismong confidence, but yung idea na you should make sure embrace the idea of the word choir. That's also the same reason. Binabanggit nyo kanina yung assessment. Why not? Let's talk about the reassessment thing. Oh, Every one of us undergo nung word na assessment. yes. We are being assessed dun sa voice natin. 'Di ba? Ikaw, Bri, anong na-feel mo regarding dun sa unang assessment sa'yo? Ako naman, parang inaasahan ko na doon sa part na yun, na parang magbe-base 1 pa rin talaga ako. Kasi, yun nga, bukod dun sa pagtipa, yung sa kinanta ko na voice, which is mababa talaga, pang base 1 talaga yung kinanta ko. I mean, I'm comfortable naman din talaga ako sa base 1, so wala na magandang problema doon. But, looking forward, kasi nga, di ba, part na din ako ng officers, parang hindi mo kasi pwedeng sabihin na okay sa part mo, and makikita mo sa faces ng iba na parang baka medyo hindi okay, and what, and hindi ka naman pwede mag-assume, di ba? So, parang dun sa change na part ng reassessment natin, na parang hindi lang natapos doon. Yun ang kagandahan doon, na parang hindi lang sa reassessment siya natapos, parang meron pang nanguha pa ng suggestions, ng reactions, and such. Kasi, maybe some of our members parang napil nila baka abrupt yung naging change in terms of that. Baaring merong na-reassign na voices na baka hindi sila comfortable. I know si Zoe parang ganun siya at one point, pero Yung binanggit niya kanina, di ba? Yung nagulat ka na alto, nag-soprano ka, and yet yung bagong na natin, you became a mezzo-soprano, but during the concert, nasa alto ka pa din. so parang ayun, parang naging careful din yung choir, yung ex-command officers in handling that part ng change. Kasi nga naman, bago talaga yung bago sa karamihan ng members ng choir yung ganun. And in fairness din naman sa mga members natin, parang nagbigay naman din sila ng kanilang mga kuro-kuro. 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 Parang na parang
And actually, ito pa, bukod dun sa reassessment sa boys, parang napansin ko lang din na parang, sige magbabanggit ako, parang may umattend nun si Ate Ivy and si Ate Agot, na parang hindi na sila part talaga nung mismong Marian concert. And actually, hindi lang, yung mismong day ng Marian concert, di lang sila yung member na parang umattend nung reassessment, pero nandun. Nandun din si Kuya Rocco, kung matatandaan nyo. Nandun sila, na para naisip ko lang na, naging part pala ng reassessment yung pagbabago, yung change na, yung realization na sa isang choir pala, hindi lang pala boses lang yung aspect niya. Kasi kung makakita mo, wala din naman tayo maipipresent sa tao, wala tayong magagawang content kung wala din yung ibang mga tao. Hindi lang yung boses natin, yung puhunan natin sa choir. Yung tech, yung taga-edit, yung mismong mga nag-video production, yung bumili ng pagkain natin, di ba? So, yung bumubuhay sa isang choir, although technically, yung boses talaga yung puhunan. But, other than that, parang yung realization sa changes na parang, although nag-i-invest tayo in terms mapaganda yung boses natin, ma-improve, mas mapaganda, pero nandun pa rin yung aspect na kailangan natin ng mga tao na hindi lang doon parang nag-excel. Kailangan din natin ng ma-technical. Ayan si Ate Ivy, sa ano siya, sa pananahay, di ba, nung sa last natin, sa production. So ayun, yung kagandahan din ng change sa reassessment na parang, ayun, nag-focus tayo sa voice aspect, pero nakita natin na, kailangan pa rin pala to. Tsaka, actually, sa lahat ng mga nangyari for the past year sa TAC, ang pinaka gusto kong changes na naganap is yung dynamic natin sa TAC. Kasi nung mga una-una, kami lang dalawa talaga ni Ate MJ. Two team kami. Talagang kami yung hands-on sa lahat ng mga bagay. Tapos nakikita kasi nila na kami lang yon, dalawa. Tapos namatay kasi sa point na na-burn out na kami na parang napagod na kami. Oo, napagod na kami kasi parang buhat namin palagi, napagod na kami ganyan. Tapos nung sinabi ng isang member sa amin na, bakit kasi kayo lang lagi? Learn when to ask for help. In which ang mindset kasi namin dati is ayaw namin na nahihirapan sila. Okay na mahirapan kami, basta wag sila, ganyan. Tapos nung after nung pag-usap namin na gano'n, nanghingi na kami ng tulong sa iba. Kasi especially nung Nayon event, hindi na namin siya kaya. Like, kaya namin mentally, pero hindi na talaga kaya physically. Sobrang bumibigay. Oo. Literal na. Literal. So, parang hindi bumibigay yung katawan namin dahil kami lang yung laging nag-aasikaso. Kami tatlo nila Kuya Jolo. So, nung time na yon, nag-ask na kami ng help sa kanila, kila Zoe, kila Bri, kila Ate Ivy, kila Ate Bev. Doon sila doon namin sila na-appreciate kasi nakita namin yung mga talents nila na hindi pala namin nakikita before, na kaya pala nilang gawin. Nasobrahan din kasi tayo doon sa idea na gusto lang natin umatin na lang sila. Oo, para wala silang ibang isipin. Kami na lang gagawa ng mga admin, kami na gagawa ng iba para sa ganun, wala silang ibang isipin. Which is, alam naming mali. But at some point kasi, dumating kami sa idea na we have to do this. Kailangan kami na lang yung mag-sacrifice para lang to make sure na sila, tuloy-tuloy na lang sila ng attend. Yun na lang yung gusto naming ibigay nilang effort. Attend na lang ng attend. Kasi ayaw na namin mamatay yung ginagawa namin progress eh. Kasi natatakot kami na pag namatay na naman yung fire na yon, mawawala na. Mawawala na, mahirap. And it did happen once. Nung Buntikan. nagre-resign na kami as execom, si Ate Luz yung nagsabi, nakatanggap ng salita kami kay Ate Luz na, ano nangyayari? Bakit parang nawawala na tayo ulit? Tapos doon namin na-realize na, nawala yung spark namin. Napagod kami, bumitaw kami. Tapos ang mindset namin, Hindi alam nila. hindi nila alam na may nangyayaring ganong pagod na. Tapos sila na yung nag-initiate sa amin na, ano bang kailangan yung tulong?
ano bang ganto, ganyan. Kasi hindi na din uma-attend yung mga members. Nag-stop na. Nung ano yun mga before Easter Vigil? Or after Easter Vigil. Ganon. Tapos, dun kami naparealize natin, MJ, na, shocks, naiiwan na natin sila ulit. Na yun yung ayaw nating maiparamdam sa kanila kasi yun yung naramdaman natin dati. So, nung time na magre-resign na sana kami sa Execom, alam mo bakit kami bumalik? Nasabi ko na pala to sa kanilang dalaw kagabi. Kasi nagtsikahan kami hanggang 4 a.m. Pero sa inyo ko na lang share na ang dahilan kung bakit hindi na kami nag-resign is kami yung nag-recruit. Kami yung nagsimula na makarecruit ng members, magbago, mag-branding sa social media, magkaroon ng growth sa performance. Kung aalis kami, paano na yung mga na-recruit namin na nilulook up kami? Or na sumasandal, nagde-depend sa amin. So, ang ginawa namin, okay, sige. Sama-sama na lang tayo dito sa pag-aalsang to. So, binigyan namin sila ng role lahat. At luckily, eto nakuha ko to kay Kuya Rocco kahapon. Nagsabi siya, na-appreciate niya daw yung tech team. Kasi during ng concert, hindi kasi nila alam yung trabaho namin. Akala kasi nila post lang, edit lang. Hindi guys, mahirap mag-create ng flow, mahirap mag-isip ng content, mahirap mag-edit, mahirap i-picture lahat ng gusto mo tsaka yung kailangan mong output. At mahirap mag-shoot. 'Di ba? Lalo na kapag busy ka na, hindi mo na kasi maaalala yan most of the times eh. Tapos nung concert nung nagbibis na tayo, sabi ko, Kuya Rocco, ganito gawin mo, tas ganito, tas mamaya, i-play mo yan, kasi kakanta kami, ganyan. Sabi niya, dami ko namang gagawin. pero isa pa lang yun. Isa pa lang yun. Pinapiplay ko pa lang siya ng tugtog na sabi niya, ang dami ko namang gagawin. Tapos, alam mo, sabi ko sa kanya, yan pala minapagawa ko. Paano yung ginagawa namin kung pinasa ko na sa'yo? Hindi umiyak ka na ngayon. Tapos nag-post eval kami kahapon. Yun, sinabi niya na, grabe na-appreciate ko yung tech team kasi di ko alam na ganito pala kahirap yung trabaho na ginagawa niyo. In which, yun. Kasi pinilit natin laging hatiin na kaya namin yan. Laging ganun yung salita namin nun. Hanggang nung time na na-realize namin na open sila. Handa pala sila. Okay pala sila. Doon mas namin na-feel na bakit hindi natin hingin yung help nga naman nila? Bakit hindi natin i-spread yung or i-divide yung task ng mismong ganap, lahat ng gagawin. And then, total, nagawa na natin lahat ng process, lahat ng mismong gagawin. Organized na, malinis na. Hindi kami nahihirapan, honestly, nung nagkaroon ng officers especially, hindi kami nahihirapan mag-transition nung ibang ganap, nung ibang... Kasi sinagawa na namin, guys. Ay, kumbaga, templated na namin yun. Tapos papasa na namin sa kanila para hindi sila mahirapan. And at the same time, yung burden, ma-share namin to everyone. Lahat na hulog na. Ikaw, Zoe, ikaw naman, anong experience mo lately? Like, anong... Assessment po ba? Or sa lahat? Hindi, honestly, paano mo tinake yung sa assessment talaga? Anong unang na-feel mo nung bigla na lang yung... Kasi parang ituring natin siyang reassessment eh. Kasi you were, alam mo yun, you were assessed already dun sa on a different person. And yet, i-assess ka na naman ng panibago. Anong na-feel mo? Kasi parang pangatlo. Sino una ginawa kong S2, S1, ginawa ko ngayon. Pero, para sa akin, nung una, pagod. Sobrang pagod. Alam niyo yun, kung paano ako napao sa tawaging nagbibinata kasi sobrang lalim ng boses ko. Nung unang pagkatapos ng practice natin, ng mga kinanta natin. Tingala mo na lang daw, sorry. Kasi okay. Yeah. Going back. So, yung... Anong sinasabi ko? Okay, nahawa na. Nung practice nung sa concert. After nung sobrang lalim ng boses ko na parang nagbibinata. So, inaasar ako hanggang sa bahay na nagbibinata ako kasi sobrang, hindi ko alam kung pagod yung boses or sadyang nag-a-adjust pa lang talaga siya. Kasi from, ginawa taas. Tapos nilagay ako doon. Though,
ito kasi yung mindset na, hindi naman sa lahat, pero karamihan ng tao, iniisip na once na mapunta ka from soprano to alto is like na-demote. No. Pero para sa akin, mali na isipin na ganun. Kasi yung kada voices sa isang choir, importante yan. Kapag nawala yung isa, anong tunog na yung maririnig natin, di ba? So, para sa akin, nung napunta ako dito, tapos nung nag-asa ko na, paano po ba? Dito lang po ba ako? Kasi sabi mo mezzo-soprano. Sabi niya sa akin, pwede kitang ilagay dito pag kailangan. Dito pag need talaga ng alto. So, challenging. Kasi alam mong mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. May changes ka talagang dapat i-adapt. Pero para sa akin, mahilig kasi ako sa challenge na tao. So, natuwa ako sa part na makakatulong ako dito and dito na gamit lang yung boses ko. Na dati, wala akong confidence sa boses. Honestly, din yung idea na gusto kong ipigibak yung yung sinasabi mo. Kasi, Don't cry. hindi kasi gusto ko din ipigibak yun. Dahil, yun yung part na, pati ako, di ba? Nung nagkaroon din ng assessment, ako din yung isa sa nagkaroon ng major change. Kasi, From soprano to bass. To bass. soprano to bass. Hindi, ayun nga, di ba? Isipin mo, from tenor 1, tapos bigla kang magiging bass 1 yung idea. Sa akin, siguro same tayo idea, yun, mahilig tayo sa challenge. Pero, sinabi ko nga yun, I think from the start naman nung, pero hindi yung on the spot yung time na sinabi na magbe-bass ako, may takot ako nun. Ang takot ko nun, kaya ko kayang ma-deliver. Because I don't have experience pagdating sa bass. Yun yung, hindi ako aral sa bass. Yun ang problema ko. Yun ang worry ko lang doon. Isa pa doon, I have to relearn lahat ng pyesa. Hindi nga relearn kasi I have to start, alam mo yun, Back from to scratch zero. again. Kasi it's a different Voice. arrangement. Yes. Hindi lang arrangement, part mismo, literally. 'Di ba? Magkaiba ang tenor, iba-iba ang bass. So, minsan lang naman magkakapareho yan, pero yun yung nagiging problem. Sabi ko nga, okay, walang problema. Pero, hindi ko siya tinake as a demote. Tinake ko siya nung nai-experience, which is sinishare ko nga sa kanya on a daily basis, hindi naman daily basis, but ano mo yun, from the time na nagkakaroon kami ng practice, ng rehearsal mismo especially, sinishare ko sa kanya yung nafe-feel ko. Hindi ko sinasabing galit ako o ayoko. Hindi ko sinabing demote, hindi. Ang nafe-feel ko nun, I know nagsa-sound ako at nade-deliver ko yung bass. But, hindi ko maiwasan, mahirapan. Yun. Yun yung sa akin. Sinabi ko na yan, challenge siya, nung sinubukan, nung inano ako namin, nagtuturo sa amin na, subukan mo lang, try mo siya. Kasi, walang mali po teka lang po na-assess pa din ako as tenor, pero, nag-change ako para doon. Especially, kailangan ng tulong pagdating doon sa bass. But, dahil nga nowadays, nagiging na rin siya, at some point, mas kailangan siya doon. So, na-maintain na ako sa bass. Pero, hindi ko pa rin siya na-normalize yung idea na nagiging comfortable ako. Ang alam ko lang, as long as kaya kong mag-deliver, okay naman ako. But, kung tatanungin kung nafe-feel ko bang goods na ako, hindi pa ako goods. Especially, I have to know or have to learn kung paano ba talaga yung tamang process or way, or baka mamaya mali pala ako of way of singing ko as a bass. Kaya ako napapagod. Kasi hindi ko alam. Ayun, sanay dun sa idea. Ako hindi. Dun sa paano ba talaga yung ngayon, laging dibdib. Laging buo hanggat maaari. May lalim. Hindi ako sanay sa lalim. Nahihirapan ako, literally. Yung baba, yung pantay, yun yung problem ko. But never kong sinabi na ang bass, dinedemote ka. Yes. Kasi without the bass, nawawalan din ng soul mismo yung kanta. Yun yung sinasabi namin. And then, I think, maraming magsasabi dyan yung idea nila na
dahil nakasanayan na nila, for example, nakasanayan nilang maging, sa akin, baka yung iba, nakasanayan nilang maging tenor, pag inasa sila, nagbago. Nagbabago ang boses eh. Di ba? We have to remember, it's a muscle. At nagbabago ang muscle, hindi siya permanent na same siya ng ganun. Yes. Kung yun pa nga lang kahit sabihin mong same, ngayong taon pa lang pwede siya magbago, bakit? Habit natin, lifestyle natin, lahat yun affected. Makakakos. Kinakalabit ka na nung halaman. Kinakalabit ako ni Jude. Di ba? Yun yung pinaka-sinasabi namin na, alam mo yun, maraming pwedeng maging ganong struggle. But, doon ako pumapasok sa third topic natin is, tinanong ka na, are you okay with that? And yet, and then you said yes. And then, hindi ka pala talaga okay. Hindi mo sinabi. Right there and then, na you were not okay. 'Di ba? Ano naging issue? Nag-create ka ng commotions. Kasi, nagsabi ka sa ibang tao na technically, dapat hindi yun yung pinagsabihan mo. The person, kung sino mismo yung nag-assess sa'yo, dapat doon ka sana nag-open. 'Di ba? Yun yung isa sa nagkakakos ng chaos doon sa isang grupo Technically. Kasi, I think hindi lang naman siya applicable doon sa pagdating doon sa career din, career-wise. Pag may pinatrabaho sa'yo, sabi mo okay lang sa'yo. And yet, nung hindi mo naman pala talaga kaya, ang daming pwedeng maging factor nun. But for me kasi, you have to be honest at some point. 'Di ba? You have to be honest. But, before ka kasi magbigay ng judgment, yung kanina binabanggit ni Easy, yung about sa trabaho, pag binigay sa akin yung trabaho, anong gagawin ko? Boss ko yan kailangan kong gawin. Kaso may mga tao talaga na ang ginagawa, mas marami pa yung dakdak una bago muna sinubukan. Agigets mo? Di ba sinabi nga, subukan mo nga to. Ginamit na nga yung term Subukan mo nga to. Baka maging iba yung result kasi paulit-ulit na sa akin. For example, malinaw na yon. Pero yung iba kasi, iba din yung delivery. Kasi nasabi, pakigawa to. 'Di ba? Again, hindi mo naman pangungunahan na hindi ko yung trabaho, ang hirap-hirap niyan Ba't di mo muna subukan? 'Di ba? Saka ka magbigay ng, alam mo yon, enough reasons, ano yung ginawa mo, bakit hindi mo talaga kaya. Kasi, for me, yun yung valid lang. Tsaka actually, dapat maging honest ka rin kung kaya mo or hindi. Kasi kapag hindi mo sinabi, tapos nag-pretend ka, ito sabi ng boss ko before wag kang, sa career-wise, wag kang maglalagay sa resume ng bagay na hindi mo kayang gawin. At alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang gawin. Kasi kapag sinubukan na gawin mo yun, tas hindi mo yun magawa, ikaw din naman yung mapapahiya So, I mean, kailangan maging honest ka sa ano yung hindi at kaya mong gawin, at ano yung scope lang ng kaya mo lang gawin, yung limitation. Ba kasi anong sinasabi nila? Madali lang yan. Madali ko lang yan matutunan. Magagawan ko ng paraan yan. Masi-search ko lang yan. But again, it takes time. Paano ko may time frame lagi yan True. Diba? There's always a deadline. And then, pati yung sinabi nila, within 2 hours, please submit the report. Siguro applicable to sa mga sinabi ko before or kanina na may mga tao talagang madaling maka-adapt. So, kahit hindi talaga nila alam paano gawin, kapag nakita nila, okay, madali lang to. Pag trinay niya, magagawa niya. May mga ganun na tao na naturally genius talaga sila sa mga ganung bagay. Pero if ikaw, na-assess mo sa sarili mo na kilala mo sarili mo na hindi mo talaga siya magagawa within that period of time, huwag ka nang mag-pretend na kaya mo siyang gawin. Alam mo yun, stop pretending at all. Especially pag, katulad nito, for example, balik tayo sa choir. Paano kung ang sinabi sa'yo, aralin nyo to, dalawa kayo. Dalawa tayo, nagbibiwan tayo ngayon. Ako, nagwa-watermelon ako. Ito, magkaiba to nagwa-watermelon ako. Ikaw malakas ka as a B1. Malakas ka as a B1. So, ang ginawa, dahil nga hindi naman siya nadidinig, akala niya okay lang. Dumating yung point, nagka-emergency ka. Diba? Di na-booking ka. Di nalaman. Narinig diba? ka. Narinig yung katotohanan na hindi mo pala kaya. Ang problema nun, hindi lang naman yung base magkakaproblema. Lahat. Lahat. Madadama yan lahat. Just because of what?
hindi ka naging honest sa sarili mo. Totoo. 'Di ba? Anong ginawa mo? Niloko mo sarili mo, niloko mo din yung kasamahan mo. Especially, performance to. Lalo na pag yung ginawa, for example, concert, performance yan. 'Di ba? We have to exert some effort, most especially lahat yan nandiyan, nagsasacrifice din ng time nila. Kaya nga alam mo, na-appreciate ko yung may mga members kasi kami guys na hindi sila sumama sa concert. Kasi nasabi ko naman to sa vlog na ang preparation namin is less than a month. 3 weeks lang kaming nag-rehearse for the final lineup. At hindi lahat ng members, katulad ng sinabi ko kanina, is matututunan nila agad yung kanta within that period of time. We exerted so much effort para lang matutunan yung pyesa na, kasi every Saturday lang yung rehearsal namin at hindi namin yun magagawa ng Saturday lang ang rehearsal namin. So after ng Saturday rehearsals namin, weekdays nagpa-practice kami ng kami-kami lang, SATB lang, ganyan, sa outside sa mga bahay, ganyan, para lang matutunan namin or master namin yung pyesa. Kasi nga, 3 times lang kami magpa-practice. So ngayon, may mga members kami na naging honest and nagsabi na, I'm sorry, I cannot exert that much of time para aralin yung pyesa at sa tingin ko hindi ko siya kaya, but I can offer some help kung pwedeng sa technical team ako, tutulungan ko kayo pero hindi ko kayang kumanta. Naging honest sila. And we appreciate that kasi ang unang thinking nila is kung ano yung makakabuti para sa choir. Hindi sila yung naging ma-pride na, sasama ako kahit mag-lip-sync ako doon basta makapag-perform ako. Wala silang ganung mindset, kaya sobrang na-appreciate namin sila. And yung mga last-minute changes, 'di ba? Tinanong namin sila, kaya mo bang gawin to? 'Di ba? Kaya mo bang gawin to? Last minute, papalitan ko yung ano mo. Like, kami na yung sasalang, pinalitan yung ano nila. Kung sinong mag-voicing. Kasi naramdaman na baka hindi makuha or makaya. Alam mo, ang sabi nila, kung ano namang makakabuti sa choir, okay lang eh. 'Di ba? So parang, my gosh, hands up talaga ako sa kanila kasi sobrang na-appreciate ko sila sa mga ganong It always takes a village in terms of that. Na hindi laging isang grupo lang yan, isang tao lang yan. Tayo kasi no nagpe-perform tayo as a choir, isa lang tayo, isang buo tayo. And then, hindi tayo magiging successful, especially dun sa social medias natin, kung without yung mga taong tumulong din sa atin. 'Di ba? Wala yung mga taong yon, ano na lang tayo? Tayo na naman mag-set up, tayo ito, hindi. Kaya nga sinasabi namin, 'di ba? Hindi lang yung mga taong nag-perform yung dapat pasalamatan at i-congratulate. We also want to say thank you dun sa mga taong tumulong talaga sa amin literally. Because we're very glad na hindi nila na-feel na hindi na kami belong just because hindi kami kasama mag-perform. Diba? Buti yon, hindi ganon. And alam mo yon, isang magandang yung masasabi natin. Ibig sabihin, maganda yung nakikita nilang influence sa atin. Maganda yung nakikita nilang samahan kasi sila pa yung nagsabi na ano bang matutulong ko? Ano na lang ba pwede kong matulong? May initiative sila kasi alam nilang hindi kami hihingi na. Sila na nagsasabi, tulungan ko kayo, guys. Eh din yun pinakamasarap. Diba sila Rocco, nag-message talaga. Nag-PM sila. Yun yung pinakamasarap kasi sila Ivy, sensya na, emergency yun, family yun, health yung conditions nun, yung concerns nun. And then talagang sila mismo yung gumawa na, available naman na ako nung araw na yun eh. And then that's the only thing that I can do. Alam nyo, hindi lang yun only. Hindi yun maliit na bagay. Sobrang laki nun. Without that, I don't think kakayanin ni Onin yun nung time na yun. Kasi si Daniel na lang naman yung mismong magtutulong na lang kung tutusin sa atin noon. Kasi lahat is part of the choir, lahat part of the magsisinger. So, yun yung pinakamahirap. So, ito pa nga lang, ginagawa pa lang namin ng kuya ko eh. Set up na to, lahat yan. Kung gagawin namin yan sa labas, lahat ng ginagawa niya sa aming photography and editing, magkano yun guys eh, pero ginagawa niya sa amin for free. So, yun pa lang, sobrang thankful na talaga ng TEC sa kanya kasi alam mo yun, service ang kanyang atake. Kasi, para naman sa TEC fam, para naman kay Lord eh. Ganon. So, thanks, brother. So yun, again, the bottom line of the conversation that we have our topic is yung, alam mo yun, it's all about change at all. Alam mo yun, yung acceptance na ginagawa natin, magkakaiba man tayo,
Pero ang isa lang sa naging mutual natin is challenger tayo. Challenger tayo, and then we know kasi, hindi na tayo, alam mo yun, siguro isa din sa maganda sa atin. If there's a particular thing na magkakaroon ng change, we know how to ask. Also, What's in it for us? Bakit magkakaroon ng change? What's the purpose of the change? We know. Alam mo, yung sinasabi niya, use the power of your voice para malaman mo, ma-reveal yung mga dapat ma-reveal sa'yo. Hindi chismis lang yung inaalam mo, hindi yung pinapalaganap mo maling kwento, hindi yung gumagawa ka ng kung ano-ano lang. Pwede ka nang sumali dun sa rally kanina. Bakit hindi ka nag-speech ka na sana? so as part of Execom and officers din, nandito rin yung part na hindi lang sa sarili natin na natuto tayong magtanong. No. Yung natuto rin tayo mag-observe kung ano yung need ng members. Yung hindi lang para sa atin tayo mag-decide and mag-open up para sa lahat. Tsaka na-appreciate ko din yung members namin na kapag nagtatanong kami ng mga, kunwari, may mga times kasi na nangangamusta kami, katulad nga ng sinabi ko kanina na hindi kasi dapat na nagsistay kami sa amin lang, ganun. So kapag kunwari, may changes na naganap sa lineup, katatanungin na namin sila niyan na, so ano pong nafe-feel nyo? Anong pakiramdam nyo sa ganito, ganyan? Nangangamusta na kami niyan. And na-appreciate ko sila sa part na talagang nagbibigay sila ng opinion nila, either agreement or disagreement. Nagbibigay sila ng feedback nila. So that the next time na kunwari magkaroon kami ng event, we will know how to fill those gaps. Para alam na namin yung mga hindi na namin dapat gawin in the future. Oo. Kaya ayun, honestly, after this Marian concert, na-appreciate ko talaga ng sobra yung mga members namin na sobrang grabing effort ang pinapakita ng bawat isa sa amin. Na ngayon, na kahit, kasi dati kunwari isang araw lang kaming hindi kumilos ni Ate MJ, wala nang nangyayari sa choir. Pero ngayon, ilang days kaming absent niyan. Alam namin na may sasalo na. So, yun yung masarap na sa pakiramdam ngayon na hindi lang sa na-enjoy namin yung pagsaserve namin, kundi natututunan na naming i-feel yung gaps ng isa't isa. Yes. Yun yung din. Kasi honestly, part ng change yun, lalo na kung hindi mo yung usual ginagawa. True. Diba? Hindi yung usual thing mo eh. Okay nga lang tayo kung tutuusin, diba? Tahimik lang. Ako, okay lang dapat ako. Nasa bahay lang ako. Bakit? Kasi si Mark ka, kaya tahimik ka lang. Si Mark Jason, tahimik Pero yun yung lang. idea, diba? Na parang, Ay, sorry! Hinahanap ko saan galing? ang tagal! So yun, again, I hope kayo guys, may mga nakuha din kayo dun sa mga different perspective namin in terms of change, kung paano namin siya tinitake, paano namin siya biniview yung mga nagiging perspectives namin in life. So, how about you guys? Ano yung tingin nyo na pinaka naging hirap sa inyo in terms of change? Or, paano kayo nakikip up? Paano nyo tinitake? Ano yung pinakamahirap na change na hinarap ninyo? Hindi lang yung per choir, personal, or career man yan. So, again, Yan, alright. So, kita-kits tayo. para mo. Broadcasting. Broadcasting love. So, ayun. So, thank you so much again. Na-appreciate ako lang. Na-appreciate po namin lahat ng inyong comments and feedbacks and yung criticisms nyo actually kasi nakikita namin minsan may nagko-comment din sa aming Spotify na the way we edit nga daw. So, ngayon, we are trying our best na maging consistent pagdating sa editing. Ayan, naririnig yan ng editor namin ngayon. So, ngayon. So, Teka lang pala. Guys, di ba, binabati niyo yung bagong vlogs namin kung bakit ganun ka-improve. Siya may dahilan doon. Ayaw niya. Ayaw siya, shy type.
So, yun. So, ayun. Thank you po. Thank you so much sa inyong lahat. Hindi namin maabot tong 1,000 subscribers kung wala Hanggang saan kayo. kaya Syempre. patungo? Saan ba to patungo? Okay. So, kita-kits for... kita-kits sa aming next episode. Bye! Bye.